Okay, ayan. So ito na guys yung isa sa dinala ni Sir Manny. Ayan. So kinuha niya na yung mixer niya. May dinala pa siyang bale tatlong amplifier. Dalawa doon yung power amp, tsaka pangatlo ito. Ay hindi, mayroon pala siyang DB audio na yung may equalizer. Ito kasama pa to. Okay, so wala daw power to. Ayan. So, yan, plug in natin. Tapos ito, saksak natin doon sa likod. Ayan. Okay, so nandito rin yung power on nya. Power on natin. Ayan. So wala. Wala talaga siyang power. Okay, so yan guys, samahan nyo ako. So buksan ko na. Okay, ayan na. So ito na yung loob ng ating mixer, Kevlar mixer. Ayan. So ayan siya. So puro na ano guys, puro na SMD type yung mga parts dyan. So yung tone control OP amp, capacitor, ayan, mga resistor. So SMD type na halos karamihan. Ayan. Okay. So dito tayo magpo-focus sa power supply. At nakita ko kagad guys, oh. Ito nyo naman, sunog. Yan, oh. So sunog yung primary ng power supply. So ito na guys yung power supply nya. Pinalas ko dun sa flooring nung o yung sa casing. Ayan. Tanyo mo guys yung IC, yung sa primary, pinaka-drive ng regulator, yung MOSFET. Tapos meron pang mga ano nga doon, ang resistor na kinalawang, ayan. Tapos sa secondary, yung coil na iyon, oh. Yung coil na yun, kinalawang din yung sa ano niya. Siguro naanggihan ito or nabasa ito. Or nailagay siya sa lugar na nagmo-moist. Kaya yan, mga kinalawang yung pati nga yung chopper niya o yung transformer sa baba. Kinalawang din. Ayan. So, ayan, discoverin ko muna to guys kung ano yung kaya pang i-repair yung power supply or i-convert na lang natin sa 4 wires module. Ayan. Or listen na natin. Okay, so ayan, update na lang ako mamaya. So sana yan lang yung sira niya, power supply. Check na rin natin yung ano nito, yung pinaka knobs niya, yung mga slides. Ayan, tsaka yung mga functions ng bawat button, bawat channel. Ayan. Okay, ayan na. So ito na guys, tinanggal ko muna yung chopper, yung MOSFET, at yung pinaka main filter capacitor. Then, ayan, linisin ko muna to. Tapos no choice na rin tayo pala kasi wala rin number talaga ang IC nya. Ayan, lagyan ko siya ng microscope para masilip yung number ng IC. Kaso wala. Ayan, oh. Wala siyang part number. So pwede naman sana yan guys, hanapan natin ng reference or ano, yung kaparehas. Hanap tayo ng mga ano pwedeng i-replace diyan. Kaso nga lang medyo matatagalan yung ano proseso, o mas matagal yung proseso. Yan yung sunog, oh. Ito nyo ba yung sunog? Grabe. Ayan. So linisin ko na lang yan, tapos convert na lang natin sa 4 wires module. Ayan, oh, kita nyo ba yung kinalawang? Ayan, oh. Ito pa, kalawang. Ayan. Ito yung ilalim ng chopper at may resistor pa dyan, oh. Saan ba yun? Ayan yung resistor. So
Linisin ko muna, tapos i-wiring ko na rin pala yung module natin, or yung PS module, or yung 4 wires module. Okay. Much later. Okay, ayan. So, nasit up ko na yung 4 wires module, at tinanggal ko na rin yung mga sira na yung PWM na IC, or yung drive IC, at yung MOSFET. Yan, at pinitin ko na rin yung photocoupler, dahil ito naman guys, oh, butas na yung ilalim. Yan. Ayun na nga yung ano niya, yun yung ilalim niya. Oh. Tapos siyempre yung fuse. Yan. Okay naman na yung mga diode na yan, yung rectifier diode. Okay. Ayan yung rectifier diode, okay naman yan. Tapos, siyempre, sinik ko na rin yung secondary. Ayan. Wala namang shorted. Ayan. So, yan, na-set up na. I-review lang natin. Yung mga hindi pa naka-experience magkabit ng 4 wires module. Ayan. Pero yung mga, yung mga veterano na, so, pass na muna kayo dito. Yan, yung mga hindi pa kabisado at hindi pa alam i-connect or ikabit yung PS module. Ayan. So, basta kailangan lang okay yung 300 volts. Kasi yun yung isusupply yung 300 volts dito sa, ayan, yung dilaw at itim na wire na yan. Ayan. So, ito yung paraan na ito. Ano na to? Common naman na to sa mga power supply, sa mga LED TV, power supply ng DVD player, at sa mga ganitong power supply. Ayan. So, hinang ko yung yung photocoupler dito sa secondary, or sa primary pala, ng power supply. Nakahang yan. Tapos, kinunik ko doon sa 4 wires module na galing din sa photocoupler, din sa primary nung photocoupler, ng primary nitong power supply. Tapos diniretso ko yan doon sa photocoupler sa primary din nung power supply. So yan, paraan na yan guys, dahil para hindi na tayo magpihit o mag-calibrate dito sa sa trimmer na yan. Ayan. Kung ano yung output lahat ng secondary dito, siya na yung lahat. So automatic na, hindi mo na wala ka nang ipipihitin dito. Okay, so yan na. Yan na yung finished product natin. Okay, at nilagyan ko na rin pala yan ng silicone compound para sa MOSFET. Ayan. Ayun yung kanyang MOSFET. Oh. Okay, so sitapan ko muna guys ng tester at kukunik natin doon sa, abangan natin doon sa secondary ng power supply. Ayan. Ito. Plug in natin. Okay, power on. So check natin kung may output na yung secondary. Ayan, nandito yung ground. Dito lang tayo mag-connect sa ground dito. Tapos doon sa diode na lang. Dito na lang, secondary ng diode. Ayan, ayan siya guys. So mayroon ng 15 volts. Kabila 8 volts. Kabila 13 volts. Mayroong 60 volts. Ayan, para sa phantom power. Okay, so mayroon na. At sigurado mayroon na yung power dito. Kita natin. Ayun. Ayan, mayroon na siyang power. Okay, so siyempre kung may power na, testing na natin yung mga knobs at i-sound check na natin. Okay. Okay, so sound check na natin. So ang pag-testing natin guys, mabilisan lang.
lipat-lipat na lang ako nitong input natin. So, cellphone yung ginamit nating player dyan. Ayan. So, yung knobs niya, halos naka-flat lang. O yung equalizer niya, naka-flat lang yan siya. Lahat ng channel. Ayan. So, magte-testing tayo, volume na lang. Tapos, lipat tayo ng input. Lipat hanggang matapos hanggang sa channel 1. So, mag-umpisa tayo dito sa input player. Ayan. Okay, so play. Ayan. So, ano lang guys, gamit lang kayo ng headset or earphone para mas marinig nyo yung okay, so tapos na tayo sa line, yung mga line input. So tapos na tayo. Doon tayo sa mic input naman, gamit ang ating microphone siyempre na pang testing. At yung female XLR tsaka male XLR. So ito yung gamitin natin ngayon. Tanggalin muna natin yung para sa player. At mag sound check tayo. So ibubulong ko na lang guys yung na pare-parehas. Dito na lang sa unity gain. Lahat para isang pasadahan na lang. Bubunot-bunutin na lang natin yung una dito. Bubunot-bunutin na lang natin yung XLR na yon. Okay. Hey chat. Yan, hey son. Hello son. So itaas natin ng konti yung gain. Kasi medyo mahina yung niya. Output para sa mic. Okay. Hey chat, test chat, hey. So okay naman. So sabay na rin natin yung effects para isang pasadahan na lang din. So kalahati na rin yung effects niya. Kalahati na natin ilagay. Huwag na yun sa player. Okay. Hey chat, chat. Ayan, so naka number 20 pala tayo sa digital effect natin. So, echo reverb. Okay, so angat pa nga natin ng konti. Huwag mahihinaan pa ako. So, ano na to? Alas 3 na. Yung ating gain. Okay. Hey chat, test chat. Yan. Lipat. Test chat, hey sound. Okay, so halos naman pare-paras naman yung output niya. So, okay pa. Okay pa yung performance ng mixer na to. Test chat, test chat. Yan. Test chat, test chat. Test chat, hello. Test chat, test chat. Test chat, test chat. Test chat, hello sound. Okay, so okay na Sir Manny yung mixer mo. So ano na lang ang natitira, yung power amp na lang ng yung Technomaster mo at yung isang DB audio. So okay na yung mixer at yung DIY mo na assembled na amplifier. Okay. So yan guys, tatakpan ko na lang tapos yan, okay na. So yung mga nanood ngayon at sa mga nanood sa mga nakaraang video ko, so salamat sa inyo. At keep safe sa inyong lahat.